For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Mapagkawang-gawang bading. Tay, tama na po. Tay, di ko na po kaya. Tay, magpapakalalaki na po ako. Sa araw-araw, ganito lagi ang nagaganap sa tahanan ni Mang Placido, ama ni Kier, si pa dito, si pa doon, sampal dito, sampal doon. Hindi niya matanggap na ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay isang bakla. 7 taong gulang pa lamang si Kier noon ay alam na niya sa kanyang sarili na ang puso niya ay kakaiba sa inaasahan ng kanyang ama. Hindi siya ang tipikal na batang lalaki na nasa lansangan kasama ang mga kalaro. Mas pinipili niyang manatili sa loob ng bahay, naglalaro ng manika at iba pang gamit na pangbabae, patago, upang hindi makita ng kanyang ama. Si Aling Dea, ang kanyang ina, nasakitin buhat ng siya'y ipanganak, ang tanging kakampi ni Kier. Tinanggap niya ang anak ng buong puso, kahit pasalungat ito sa nais ng kanyang asawa. Sa paaralan, hindi rin ligtas si Kier. Araw-araw siyang tinutukso, minamaliit at sinasaktan. Buti na lamang at may isang lori na handang ipagtanggol siya. Ngunit kahit may kakampi, hindi pa rin nawawala ang sakit na dulot ng pang-aapi, lalo na kapag uwi siya sa bahay na mas masahol pa ang naghihintay. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang graduation. Buong akala ni Kier, ito na ang araw na ipagmamalaki siya ng kanyang ama. Ngunit kabaliktaran ang nangyari, sa halip na selebrasyon, itinaboy siya palabas ng kanilang tahanan. Nay, hayaan niyo na po. Ako na lang po ang aalis, nanginginig ang luha niyang sabi. At sa araw na yon, iniwan ni Kier ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Sa murang edad, natutunan ni Kier ang tunay na hirap ng buhay. Wala siyang pera, walang matuluyan, at walang kasiguraduhan. Pumasok siya sa iba't ibang trabaho, naging janitor, tindero sa palengke, kahera sa maliit na tindahan, at minsan pa'y naging server sa karinderya. Sa bawat trabahong kanyang pinasukan, dala niya ang isang pangarap, ang makapag-aral at makatapos. Sa gabi, nag-aaral siya sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa umaga, nagtatrabaho. Paulit-ulit, araw-araw, kahit pagod na. Ngunit hindi siya sumuko. Dahil sa kanyang sipag at determinasyon, nakapasok siya sa kolehiyo bilang working student. Maraming beses siyang muntik ng sumuko, ngunit palagi niyang naaalala ang kanyang ina, si Aling Dea, na tahimik na nagmamahal sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay niya. Nagtapos siya. Hindi lamang iyon, nakakuha siya ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya. Unti-unti umangat ang kanyang buhay. Nakaipon siya, nagkaroon ng sariling bahay, at kalaunan ay naging matagumpay sa kanyang larangan. At sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang naranasan, hindi siya nagtanim ng galit. Isang araw, bumalik si Kier sa kanilang dating tahanan. Ngunit ang bahay na kanyang nadatnan ay hindi na tulad ng dati, luma, tahimik, at tila napabayaan. Natagpuan niya ang kanyang ina, si Aling Dea, na mas lalong nanghina. At ang kanyang ama, si Mang Placido, ay tila napagod na rin sa buhay. Anak, mahinang sambit ng kanyang ina, sabay yakap sa kanya. Hindi na napigilan ni Kier ang kanyang luha. Nay, nandito na po ako, di ko po kayo pababayaan. Pinagamot niya ang kanyang ina at maging ang kanyang ama. Lahat ng naipon niya, buong puso niyang ibinigay para sa kanilang paggaling. Sa una, hindi siya kinakausap ng kanyang ama. Ngunit isang gabi, Kier, mahinang tawag ni Mang Placido. Napalingon si Kier. Patawad, anak, nagkamali ako, hindi kita tinanggap noon. Tahimik na lumapit si Kier. At kung maaari, tanggapin mo pa rin ako bilang iyong ama. Sandaling katahimikan. Pagkatapos,
Yumakap si Kier sa kanyang ama. Tay, matagal ko na po kayong pinatawad. Mula noon, nagbago ang lahat. Si Kier ay hindi lamang naging matagumpay sa buhay, naging inspirasyon din siya sa marami. Tumulong siya sa mga batang inaapi, sa mga taong walang matakbuhan, at sa mga katulad niyang naghahanap lamang ng pagtanggap. Nagtayo siya ng foundation para sa mga kabataang naitilis panandang pandagdag na nangangailangan ng tulong at edukasyon. Sa bawat taong kanyang natutulungan, para bang pinupunan niya ang sakit na minsan niyang naranasan. Dahil para kay Kier, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa kakayahang magmahal, magpatawad, at magbigay. At doon siya nakilala bilang ang mapagkawang-gawang bading.